Feeling niya, ang tali-talino niya. Feeling nila may nakukumbinsi sila sa mga argumento nila. Wala naman kayo nakukumbinsi. Mas mahina pa. Ang galing ni Senator Marcoleta at Senator Cayetano. Ako hindi. Hindi ako nagagaling kay Cayetano. Ay, magaling si Cayetano, kaya lang minsan nasosobrahan siya sa gusto niyang manguto, pati yung mga kalaban inuuto niya. Gusto niyang inuuto na, sige baguhin natin to. Yung nakachamba kasi siya dyan di ba? Yung remand, di ba? Kanya yun Gusto niya na naman ngayon, baguhin lang yung wordings, papayag na lahat. Hindi na ganun Hindi mo na makukumbinsi sila Tito Soto na pumayag sa'yo. Kahit na anong gawin ni Tito Soto, kahit na anong gawin mo kay Tito Soto, kala Risa Ontiveros, nakakontra na yan palagi. Feeling nila kayang-kaya nila Senator Marcoleta. Correct. Ang legal luminary ni Soto, boss, si Miss Tapia. Mang Badong, parang nag-inject ka mo na steroid ang Senado pagpasok ni Marcoleta. Sumigla no? Pati yung ang tanga ng analogy ni Tito Soto, yung basketball, crucial yung game, tapos may review. Tambak naman papareview. Yun na nga Pwede po yun, halimbawa, isa lang lamang. Kung tambak ka ng 13, thank you very much kay Nurse by Heart. Congrats sa mga DDS, ang legit na taong bayan, bumabaha ng luwa, mga talo ng ngiwi at ngagba. Good job kay Senator Marcoleta at sa buong Duterte Black. Maraming salamat, Ma'am Nurse by Heart. Yan. Oo, tuwan-tuwa ako Quezzo, Boss Buds. Matalino naman talaga si Quezzo. Matalino rin si Subiri. Talagang sila no? Salamat sa pakulay, Duterte 2025. Na-challenge sila kasi nagpasiklab si Senator Marcoleta. Ang pasiklab naman ni Marcoleta, hindi naman yung mga pasiklab na nila tulpo nung bago, hindi Talagang, nung una nga, hindi pa Di ba? Kalmado lang si Marcoleta. Nung marami nang bumabara, lumabas yung tunay ng Marcoleta. Na-challenge sila kasi nagpasiklab. Tumaas tuloy yung level ng diskusyon. Correct. Okay lang sana kung 8-7 kaso 13-0, mga million ni BP, taong bayan yun, di ba? Opo. Idol mo yan si Marcoleta, Sir Badong. Kahit pa paano, napanood niya. Boss Bas, nagkaubusan ng tissue sa tindahan. Dami kasi umiyak ng mga talunan. Robert T. Karen D. Anong sabi ni Upite? Yan. Mga example ni Senator Marcoleta, wala silang panalo. Kasi talagang siya no? Talagang practicing attorney. Sige ko, bata pa yan. Di na nagpa-practice ng attorney yan. Di ba? Mas pinagmamalaki niya na magsasaka siya. Habang pang magsalita ni Risa nung tinanong ni Marcoleta about sa kaso sa SC, sabi niya, nyag-chape. Walang bumubulo sa likod. Ang tinanong ni Marcoleta, na ganun po nakakapag-adjust si Marcoleta Sanay kasi sa debate. Ang tinanong niya, yan ba ay en-bank? Lahatan ba ng Supreme Court? Bigla, patay na. Yan ba mga mo, en-bank yan? Baka naman sa division lang yan. Puro tatakasan ka talaga ng kaluluwa sa mga tanong na Ang tibay ni Marcoleta, nasa GMA, sa gitna at wala nagko-coach. Daming bumabangga, walang makatibag. Nakita na matalino talaga si Senator Marcoleta. Basa ang tuwalya sa luha ng mga talo. Kami naman ngayon ang mga ngantyaw na luhaan kayo.
Karen Davila, anong masay mo sa newcomer? Anong masabi mo sa neophyte senator? Sabi ni Mangga Aimee, ang pagkakaalam niya, kinakatawan daw ng Congress ang kanilang distrito. Bakit naman ngayon daw tagabantay na lang sila ng dambuhalang sanggol? Spoiled, no? Iyak-iyak siya kay Marcoleta eh. Ano yung NBank? Lahat po yun, yung pagpapasya po, kasi meron pong division lang eh. Wari, limang justices lang. Division 1, Division 2. Yung 15 justices, binubuo pa yan ng mga iba't ibang division. Wari, ito, Division 1, ito mga bibigay sa inyong kaso. Pag NBank po, lahat po ng Senado yun. Lahat ng Senado, lahat ng justices ng Supreme Court. Boss, off topic lang, wala na ba si Brother Stabler sa Birada Aguila? Napansin ko kasi lately, di nyo na siya kasama sa mga past episodes of your program. May personal po siyang problema na hindi po kami ini-involve ng management. So management, tsaka nagkukwento naman yata siya. Sa mga post niya, may mga post naman. Alam nga naman, pangunahan namin kami magkwento ng alam namin. Siyempre, may konti kami alam. Hindi na pwedeng kung very personal, di po ba? Naroon naman po, pumunta kayo doon sa page niya, pumunta kayo doon sa kanyang channel. Nagkukwento po siya. Alam ko, hindi niya naman nililihim yan. Mahirap po sa amin manggaling kasi pag kami nanggaling, chismis yun. Pag siya sa kanya nanggaling, di sakto lang yun. Nakahanap sila ng katapat kay Senator Marcoleta. Correct. Di na nabulugan si Risa ng konsensya niya sa rebat ni Marcoleta. Hindi naroon yun. Hawak niya cellphone. Naroon lahat yung siniwasan nila na very obvious yung bulong eh. Ano nangyari kay Lacson? Nakatulog ba, boss? Tinawanan tuloy nando sa gallery. Humirit pa kasi ng isang tanong. Yung tanong niya kasi, nakalimutan ko na yung tanong pero naliwanagan na, nalinaw na yun eh. Parang yung pagbobotohan. Kumbaga kasi, kung yung mananonood nga, alam yung pagbobotohan eh. Ito pa isa, kung si Lito Lapid nga, alam ko. Kung si Lito Lapid nga, alam siguro hindi mo bra nagpe-pray over si speaker. Tulad ng nagpamisa pa mga congressman na babasbasan yung impeachment. Saya pa more, iyak din kayo yung Marco Beta nyo sana yung library kuryente. Tapos palakpak kayo ngayon saan yung kuryenteng library. Hindi ko naintindihan yung mga pinagsabi mo. Walang sense, no? Kuryenteng library. Anong ibig sabihin? Pasensya na po, hindi tayo magkakalibel ng utak eh. Hindi ko po maunawaan yung kuryenteng library. Alam na ng alam na ng tao yung index card na hawak ni Risa. Ngayon, cellphone naman, di ba? Na-expose yung mahinang senador, kailangan nila mag-step up. Walang magbabago ng desisyon sa SC kasi lalo magkakagulo dun sa una nilang desisyon na ang constitutional yung impeachment complaint. Nagsalita din si Lito Lapid, yes daw. Boss Buds, kung si Mark Bellar, tahimik lang. Si Lito Lapid, mas tahimik lang. Boss, yung impeachment ni BP Sara parang buhok ni Risa. Ano S na? Bigyan mo naman ako ng clue. Dapat meron man lang sa unahan. S na. At least si Chicharon nag-guess. Ang mentor ni Risa si Shell, aping daldal joke, no? Nag-ask si Lacson kung anong pagbobotohan, nalito siya eh. Oo nga po, alam ko sa botohan eh. Ayaw ko kay Aimee, pero natawa ko sa mga banat niya kanina. Tagabantay ng hiyaw ng dambuhalan sanggol na ginawang bonjing ang armas ng impeachment. Bonjing talaga eh, no? Thank you, good Senator Marcoleta.
God bless po and the Philippines. Dapat kay George si Tamba lang pa-pray, malakas kasi yun kay Pastor Dila. Pasok ka kasi ng pasok. Kawawa naman sila ni Soto, dapat umiyak na lang sila. Ewan ko, no? Bakit po may mga tao na kawawa naman si Soto, dapat umiyak na lang sila pagkatapos ng session para di sila atakin sa high blood o sa puso. Ang kuryente na sinasabi mo, baka sa 2028 pa yan, Marcos pa ngayon eh, mahirapan si Marcoleta ilalaban sa... yung kuryente. Hindi sila makatulog ngayon dahil hindi na nila tanggap na talo sila. Alam na naman nila na 4 lang sila eh. Ayun po kasi, nakita nyo po sila. 4 lang sila pero napaka-arrogante. Actually, 3 lang sila eh. Si Soto lang ang na-recruit nila eh. Pero arrogante sila lahat, no? Feeling nila ang taas-taas nila. Feeling nila sila yung magdadala sa Senado sa kalangitan eh. Si Rizal latang hindi sanay kapag challenge yung mga pinagsasabi niya. Nasampulan tuloy siya ni Senator Marcoleta. Tsaka, siya lang po yung nakita kong senador na palengkera, yung sasabayan ka. Naalala ko yung sila ni Amy, di ba? Sabi ni Amy, ano yung sinasabi ni Amy na, yung magtatanong sila sa rules, yung ayaw niyang ibigay yung mikropono, sasabayan ka niya, pag nagsasalita ka, sasabayan ka niya. May tawag sa ganun yung, di ba ganun yung mga